Ezekiel's POV. Pumasok kaagad ako sa Lamborghini kong kotse at hindi nagdalawang isip na pinaharurot ito paalis sa NAIA. Kakauwi ko lang galing Paris. Kung hindi pa ako tinawagan ni Dylan na nanditong mag-ina, hindi pa ako makakauwi, kakahanap sa kanila doon sa Paris. Wala naman sila. Nalaman ko rin ang lahat-lahat na nangyari dito sa Pilipinas. Sinabi sa akin ni Dylan lahat. Dinagdagan pa ni Mama. Sinabi sa akin ni Dylan na kasama nila si Sam sa hospital. Grabe yung kaba na akala ko siya yung na-hospital. Dahil hindi ko alam na si tita pala. Ilang linggo ko silang hinanap at malalaman ko na lang na bumalik sila sa Pilipinas. Grabe ang tahip ng puso ko. Halos habulin kong hininga ko dahil sa kakaibang pakiramdam na hindi ko alam kung bakit. Mas lalo kong binilisan ang pagmamaneho ko. Halos gusto ko nang paliparin ang kotse ko para lang marating ko ang hospital. Gusto ko na makita si Sam at makausap ito. At susubukan kong magbagong isip nito sa akin. Alam ko rin na niloloko lang kami lahat ni Sofia. Sinabi na sa akin lahat ni Mama na walang kulang at walang labis. She fooled us, lalong-lalo na ako. Tinapos kong pagiging fiancé namin sa ilang linggong paghahanap ko sa mag-ina ko. Tinapos ko ang lahat-lahat kung anong meron kaming dalawa. Si Sam at si Austin talagang nangingibabaw sa puso ko. Lumabas kaagad ako ng kotse nang narating ko ang hospital. Pumasok kaagad ako at tinanong ang isang nurse kung saan ang room ni na tita. At kaagad akong nakatanggap ng sagot. Pumasok ako sa elevator at paulit-ulit pinindot ang number ng palapag na pupuntahan ko. Tumunog ang elevator hudyat na nasa tamang palapag na ako. Lumabas ako pero napahinto din nang nakita ko silang lahat na papunta sa direksyon ko. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalala, takot at kaba sa kanilang muka. Kaagad nila akong nakita. Lumapit kaagad sa akin ang kaibigan ko lalong-lalo na si Mama. What the hell is happening? Sinalubong kaagad ako ni Mama ng yakap pero hindi ko pinansin. Hinanap ng mata ko si Sam pero hindi ko nakita. Hindi ko siya makita. Napunta ang mata ko sa ina ni Sam na umiiyak. Ang anak mo. Kinuha nila Sofia. We need to save them. Sumugod mag-isa si Sam. What the hell? Ilang sandali bago ko maintindihan ang sinabi nila. Tiningnan ko sila isa-isa kasama na doon ng mga pulis. I told you na wag mong paalisin si Sam hanggat hindi ako dumarating. Inis na sigaw ko sa mukha ni Dylan. Kumunot ang noo pero sobra-sobrang kaba at pag-aalala para sa mag-ina ko. Dahil hawak ito ni Danica. I told her pero hindi nakinig sa akin. Depensa ni Dylan. Umiling ako at kaagad pumasok sa elevator. Fuck, sana naman ligtas sila. I can't afford to lose them again. Let's go then. Sabay-sabay kaming lumabas ng hospital. Hinagilip ko kaagad ng phone ko. Tumawag ng tulong. Nauna akong lumakad habang nasa huli si Tito pilit kinukumbinsi si Tita na hindi na sumama pero ayaw paawat ni Tita. Kakagising mo lang, please stay here. I promise kasama ko na ang anak natin pagbalik namin dito. Rinig kong sabi ni Tito sa likuran namin pero nagpupumilit si Tita na sasama. Tinapos ko kaagad ng tawag bago kami lumabas ng hospital. I can't track her. She declined my call. Si Tita na pilit tinatrak si Samantha. Sumakay yun kanina ng isang taxi nang sinundan namin ito. Hindi ako sumagot dahil nag-iisip ako. Nakakuyom ang kamao ko habang nag-iisip ako kung anong dapat kong gawin. Sana sinundan nyo, sagot ni Mama. Pero hindi ko na alam kung sinong sumagot sa sinabi ni Mama. Lumayo ako sa kanila dahil meron akong tinawagan na kayang-kayang i-track ang phone kahit na naka-off at nakatanggal ang battery nito. Pero bago ko pa ito masagot, ay may biglang humintong taxi sa harapan ng kasama ko at lumabas doon ang driver. Ang taxing sinakyan ni Sam kanina. Rinig kong sabi ni Zoe bago na unang lumapit sa driver. Binaba ko ang phone ko at lumapit dito. Alam ko po kung nasan sila. Rinig kong sabi ng driver bago ako nakalapit. Tumango kaagad sila nang sinabi ng driver na sumunod na lamang kami sa kanya at ituturo niya sa amin kung saan sila Sam. Fuck, kapag mayroong nangyaring masama sa mag-ina ko, I swear, I will never ever forgive them. Galit akong pumasok sa kotse ko at sumunod sa akin ang kaibigan ko. Umiling ako dahil inis pa rin ako kay Dylan dahil inayaan niyang makaalis si Sam at hindi man lang pinasundan. Pinaharurot kong sasakyan ko at nakita kong umalis na din ang taxi driver. Mabilis ang pagmamaneho namin lahat. Nakasunod ako sa driver at kasunod din sa akin sina Tito. Hindi ko na sinama sina Mama dahil ayokong pati sila mapahamak. Galit ako at natatakot ako kung anong magagawa ko kina Sofia at Danica kapag sinaktan nilang mag-ina ko. I can't forgive them, I swear. And I promise that I can't afford to lose them again. Not now, lalo na ngayon mahal kong mag-ina ko.
Isang malakas na putok ng barel. Kasabay ng pagdating namin ang pagkarinig namin ng isang putok ng barel. Kaagad kumalabog ang dibdib ko nang narinig ko ang barel na yon. Kaagad akong lumabas upang pumasok na pero nagulat ako nang makita ko si tita na tumakbo papasok sa loob. Narinig ko kaagad ang tawag ni tito dito. Mag-ina nga, parehong matigas ang ulo. Iiling-iling na sabi ni Dylan, hindi ko ito pinansin na habang hawak-hawak ko ang barel. Sam's POV. Kaagad akong tumakbo sa anak ko nang paulit-ulit pinutukan ni Danica ang ilalim ng upuan kung saan nakaupo ang anak ko. Paulit-ulit binanggit ni Austin ang pangalan ko habang umiiyak na takot na takot. Please, tama na Danica. Tama na, please. Umiiyak kong sabi. Niyakap ko ang anak ko na ngayon nanginginig na. Ang higpit ng yakap nito sa akin. Ramdam na ramdam ko ang takot nito sa pagbabaril kanina. Hindi dapat ito nararanasan ng anak ko. Hindi niya dapat ito nakita. Naguunahang umagos ang luha ko dahil natatakot ako na baka kung anong mangyaring masama sa anak ko. Tumawa si Danica ng malakas habang nakatingin sa amin. Mas lalo kong hinigpitan ang yakap ko sa anak ko nang maramdaman kong isang taong humakbang palapit sa amin. Please, nagmamakaawa ako, pakawalan mo na kami. Kahit ang anak ko na lang at kaibigan ko. Huwag niyo na lang idamay sila. Sa akin kayo may galit, diba? Humahagulgol kong sabi. Shut up, bitch! Si Sophia na biglang lumapit sa akin at hinawakan ang buhok ko habang hinihila-hila ako palayo sa anak ko. Mami! Mami! Muling sigaw ng anak ko nang makita niya akong hinihila ni Sophia gamit ang buhok ko. Shit, ang sakit ng ulo ko. Naalala ko ulit ang pananakit sa akin ni Kiel. Naalala ko ulit kung paano niya ako hinila papunta sa kwarto noon habang hila-hila ang buhok ko. Napasigaw ako na mas lalo akong hinila ni Sophia. Nakaupo ako ng hinila ni Sophia gamit ang buhok ko. Napangiwi ako sa sakit. Pakiramdam ko matatanggal na ang anit ko. Mas lalong bumuhos ang luha ko habang nagmamakaawa sa kanila na pakawalan kami. Iyak nang iyak ang anak ko at ganun din si Migs. Nilagpasan namin ang dalawang sinapak at sinipa ko kanina na namimilipit pa rin sa sakit. Hindi ko matanggal ang paningin ko sa anak ko. Mas lalong umagos ang luha ko kahit wasak na wasak ang puso ko, nasasaktan pa rin. Kahit pinong-pino na nasasaktan pa rin ako. Kailan ba ito matatapos? Konting-konti na lang mapapagod na ako. Pagod na sa sakit. Nawala ang paningin ko sa anak ko nang bigla itong hinarangan ni Sophia. Napatingala ako dito at kaagad sumalubong sa akin ng isang malakas na sampal. Nalasahan ko ulit ang dugo sa gilid ng labi ko. Ang kapal ng mukha mo, para sa hindi natapos ni Sophia ang dapat sasabihin nito. Nang biglang, "Huwag mong saktan ang anak ko, Sophia!" Mommy? Sabay-sabay kaming napalingon sa pintuan nang biglang sumigaw ang pamilyar na boses na yun. Oh, andito ka na pala. Si Danica ang nagsalita sa pangalawang palapag. Ngumisi ito bago dahan-dahan bumaba kasunod si Lucio. Welcome home, mahal kong kapatid. What? What did she say? Natahimik kaming lahat sa sinabi ni Danica at tanging iyak at yapak lang ni Danica ang narinig namin. Tumigil din ako sa pag-iyak pero patuloy pa rin ang pag-agos ng luha ko. Kapatid, napatingin ako sa ina ko na ngayon laglag at gulata habang nakatingin kay Danica na nakababa na habang may ngisi sa mga labi nito. Palipat-lipat ang tingin ko sa ina ko at kay Danica. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Kapatid, sino? Nice! Talagang nakalimutan mo na ako, no? Pues ipapaalala ko sa'yo kung sino ako at anong ginawa nyo. Seryosong boses ni Danica habang nakatingin pa rin sa ina kong gulat at hindi makagalaw. Nasa likod ko si Sophia. Nasa gilid naman namin ang anak kong umiiyak kasama ang dalawa kong kaibigan. Nasa daan naman ang hagdan si Lucio habang pinagmamasdan si Danica. Nasa pintuan naman ang ina kong gulat talaga ang muka at hindi makapagsalita habang yung dalawa naman na ngayon nakatayo na sa gilid namin ni Sophia. Lumakad si Danica papunta sa isang dingding na merong nakalagay na puting tela na parang merong tinatakpan. Hawak-hawak nito ang baril at nilalaro niya ito gamit ang hintuturo niya. Nasa kanyang paningin ang lahat. Dito tayo nakatira dati, hindi ba? Dito mismo sa bahay na to tayo nakatira noon. Dito tayo magkasama, nagtawanan at dito nyo rin ako pinaalis at itinaboy. Seryosong sabi ni Sophia. Bago hinawakan ng puting tela at ibinaba ito, tumambad sa amin ang picture ng lolo at lola ko na magulang ng mami ko. So naaalala mo na? Ayan oh, si mama at si papa.
Do you remember me now, my dear sister? Nampasinghap ako nang marinig ko yon. Magkapatid sila? How? Nagulat ako sa nalaman ko dahil hindi kailanman sinabi sa akin ni Mama na meron itong kapatid. Bumaling ulit ako sa mami ko at tumambad ang mukha nito na punong-puno ng luha habang nakamaang na nakatingin kay Danica. Nakatingin lang kami sa kanila at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Danica? Yan lang ang nabanggit ng aking ina habang lumuluhang napatingin kay Danica. Nanginginig ang boses nito at hindi alam kung anong sasabihin. Buti naman at naaalala mo na ako. So siguro naman pati ang ginawa niyo sa akin ay naaalala mo rin. Humakbang ng isang beses si Danica habang nilalaro ang baril gamit ang hintuturo niya. Or kung gusto mo, ipapaalala ko ulit sa'yo dahil mukhang nakalimutan mo na eh. Ngising dagdag ni Danica. Pero hindi hadlang yon para hindi ko makita ang sakit na dumaan sa mata nito. Yumuko si Danica at bahagyang tumawa bago inangat ang paningin sa aking ina. Pinalayas ako ng magulang natin. Tinaboy ako ng magulang natin dahil sa'yo. Mas lalo akong nagulat dahil sa nalaman ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sumisikip ang dibdib ko. Tahimik kaming maliban sa anak kong walang tigil ang iyak dahil sa takot. Nanghina ako at halos hindi ko maramdaman ang katawan ko. Naaalala ko pa noon. Paano kami? Masaya. Naaalala ko pa noon na sabay-sabay kaming tumawa. Ang saya-saya nung hindi ka pa dumating sa buhay namin. Ang saya-saya, wala kaming ibang ginawa ni Mama at Papa, kundi ang tumawa, ngumiti at magkwentuhan. Pero nung dumating ka, nagbago ang lahat. Mahabang sabi ni Danica habang malungkot na nakangiti sa aking ina na lumuluha pa rin. Sumisikip ang dibdib ko nang makita kong sakit sa mga mata nito. Parang ako, parang kami ni na Mommy. Masaya naman kami pero nung dumating si Sofia na akala nila na anak nila, nagbagong pakikitungo sa akin ni Mommy. Wala akong galit kay Sofia noon. Masaya pa nga ako dahil meron akong kapatid. Pero hindi ko lang maiwasang hindi magselos kasi parang hindi na ako nakikita ni na Mommy nang dumating si Sofia. Wala akong naramdaman na galit at tanging selos lamang. Pero hindi ko na pinairal yon dahil naiintindihan ko si na Mommy na kailangan nilang bumawi sa kanilang pagkukulang. Bakit ka pa kasi dumating sa buhay namin? Bakit ka pa kasi pinanganak sa mundong to? Muling nagsalita si Danica dahilan para maputol ang pag-iisip ko at bumalik ang paningin ko dito. Simula nung dumating ka, nagbago ang lahat. Halos hindi na nila ako makita ng dahil sa'yo. Halos hindi na nila ako pinapansin dahil sa'yo. Ikaw na lang palagi. Ikaw na lang palagi ang pinipili nila. Nangihinang sabi ni Danica. Umiling ang ina ko. Hindi ito makapagsalita. Alam kong ampon lang ako. Alam kong isa lamang akong ampon dahil hindi sila pinalad na magkaanak. Positive na ako na mapunta sa akin ang yaman nila, na maramdaman ko na kung paano magkaroon ng magulang. Pero panandalian ko lang yung naramdaman nung dumating ka. Dagdag pa nito, ampon si Tita Danica. Dahil hindi magkaanak noon sina lolo at lola, ganun ba? Nagulat ako dahil ngayon ko lang ito nalaman. Simula nung dumating ka, hindi na ako pinansin. Simula nung dumating ka, parang hindi na nila ako nakikita. At hindi pa nakontento, pinalayas pa ako at tinaboy. Nasaksihan mo kung paano ako pinagalitan at pinalayas. Dahil lang sa inaway kita. Pero wala kang ginawa kundi ang manood lang. Nakita ko kung paano naguunahang umagos ang luha ni Danica. Humiling ang mami ko. Hinanap ka namin pagkatapos mong umalis. Umiiyak na sabi ng mami ko. Tumawa lamang si Danica. Pero tumigil din kayo kakahanap sa akin. Hinanap niyo nga ako, pero tumigil naman kayo. Kung tinuring niyo akong pamilya kahit na ampun lang ako, hindi kayo titigil sa kakahanap. Kung tinuring mo akong kapatid, kahit na hindi tayo magkadugo, hindi ka titigil kakahanap sa akin. Pero anong ginawa niyo? Mas lalo niyo lang pinakita na hindi niyo na ako itinuring na pamilya. Galit na sabi ni Danica na natili kaming tahimik at nakikinig lamang kay Danica na nagsasalita habang lumuluha. Humakbang ito ng isang beses habang pinaglalaruan pa rin ang baril na hawak nito. Ang hirap-hirap kasi bumalik ako sa dati kong buhay. Ilang araw ako nagpalaboy-laboy bago ako bumalik sa ampunan. Pero isang araw inampun din ako. Pero hindi ako pinalad.
Lumayas din ako pagkatapos. Dagdag ni Danica habang pinunasan ang luha nito. And yes, planado lahat. Mula sa pagpasok ko sa buhay nyo. Mula sa pagpasok ko bilang PA mo. Mula sa pagdating ni Sofia. Pag-set up kay Sam at Tomas. Ang pagkidnap kay Sam. At ang paglapastangan sa kanya. Planado ko lahat dahil galit ako sa'yo. Gusto kong maghigante. Galit na sabi ni tita bago ako tinutukan ng barel. Napasinghap ako, ganun din ang ina ko at patuloy na umiling kay Danica. Bakit ako? Bakit kailangan akong magdusa? Bakit kailangan akong makaranas ng ganito? Bakit kailangan akong masaktan? Bakit kailangan akong magbayad? Bakit ako? Bakit kailangan ako? Umagos ang luha ko habang nakatingin kay Danica na nakatutok sa akin ng baril. Lumuluha ito habang nakatingin sa akin. Umiyak ang ina ko at paulit-ulit itong humingi ng tawad. Bakit kailangan ng anak kong parusahan at saktan mo ng ganito? Humagulgol ng sabi ng aking ina habang nakatingin sa akin. Naguunahang umagos ang luha ko. Ang sikip-sikip sa dibdib at kahit wasak na ito. Tumawa si Danica. Dahil alam ko na doble-doble ang sakit na mararamdaman mo kapag nasasaktan ng anak mo. Hinayaan kitang saktan ng sarili mong anak para pagdating ng panahon na masasaktan ka ng sobra-sobra dahil ikaw mismo ang nanakit sa anak mo. Ngising sabi ni Danica. Sunod-sunod na umagos ang luha ko. Hindi ko matanggap ang dahilan nila. Hindi ko matanggap. Binaboy ako't muntik na akong mamatay. Mali pa rin ang ginawa nila. Maling-mali. Hawakan mo si Samantha. Utos ka agad ni Danica sa isang tauhan niya. Lumapit ito sa akin at akma ako nga hawakan ng biglang isang malakas na putok ng barel. Napasigaw ito nang biglang merong bumaril sa kamay nito. Napapikit ako nang maramdaman kong tumalsik ang dugo nito sa mukha ko. Try to touch my wife again, and I won't hesitate to shoot you and kill you, dude. Kiel,